Continue na tayo guys sa ato ang pagbasa sa Biblia at kaunting explanation. So ngayon, doon na tayo, nahinto tayo doon sa baha. Umalis na. Nahinto tayo doon sa sa baha na pinaulanan na ni Lord ng 40 days at 40 nights. 40 days, umaga at gabi. So, sobrang taas na sa tubig, hindi na makikita lahat ng mga kabundukan, lahat ng mga bahay, lahat hindi na nakikita sa sobrang laki ng tubig. Kasi gipabuho sa Ginoo tanan nire ang tubig, hasta diri sa ilang mga tugdanan gipangbuksan sa Ginoo para magiging malaking baha. At yung mga tao na hindi naniniwala, sige sila katok, Nuwi, buksan nyo kami. So, hindi nabuksan ni Nuwi kasi nga, yung pagsarado sa barko, hindi naman si Nuwi ang nagsarado, kundi ang Panginoon. So, mauna siya na, kung dili ta mo tuo, mga kita sa pagkapahamak, no? Mga tuta sa kanang dili maligtas, tungod kay, dili man sila mo tuo. So, hangtod nga, nahurot ang tanang may buhay, namatay tanan, ayok, matao man, lahat na may buhay ay namatay. So, naabot 150 days ang pagkuan nila dito sa barko. Hangtod pagkalima, 150 days, ilang araw, ilang buwan yan, 5 buwan sila doon. Unya, wala nakalimti sa Ginoo ang sila Noe. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya habang pala nandoon sila sa barko, hindi din sila nagutuman kasi nga nung pag-umpisa pa lang sa paggawa niya, instruction ni Lord na mauna siya ang kahaba, ang kalapad, ang kataas, unya pagkaman kinsa ang paakyaton, mga babae, bawat klase ng hayop na may buhay, mag-akyat siya bawat isang klase, babae at saka lalaki, din magdala po sila pagkaon na makaya nila, ilahang igo nila nga kaunon nilang 8, 3 anak niya, sila Noe at saka asawa niya, din ang 3 ding manugang niya, kanang yahang sabi pa umagad. 8 silang lahat. So, instruction din ang Panginoon na magdala sila ng pagkain sa mga hayop at saka sa kanila. So, hindi sila nagutuman doon. Grabe yung pagpangga sa Ginoo sa tao nga mutuo nga sa iyahan, no? Kasi prepared lahat. Alam ni Lord kung unsa ang ato ang kinahanglanon, alam niya kung kanus ang mahuman. So, mauto ang ipandam sa iya. So, sinuwi na matinud-anon kanang subang matuwid, subang maputi, subang kanagay masunurin sa Ginoo. Lahat ng inutos ni Lord sinunod ni Noe. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagreklamo na ayaw ko kay kapoy na, ayaw ko kay kanus anak mahuman, ayaw ko kay bugat na, ayaw ko kay pa man dyan. Wala siyang reklamo. Sunod lang siya. Grabe ka-obedient ni kanang Noe. So, mauto na wala siya na rin pagkaman sa baha. Wala na rin sa Ginoo na pahubason ng tubig. So, pagkahuman, humagbaha, namatay na ang tanan. Wala, nakalimot ang Ginoo nga, ay naaman ito silang Noe dito, nagsigil ka paglutaw-lutaw. Naghimo na siya paagi para mo hubas ang tubig. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop sa nakasama niya sa malaking barko. Kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay 150 ka araw, 5 buwan ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong ika-17 araw ng ika-7 buwan. So grabe no, 7 buwan sila doon sa barko. Insadsad na dito sa igbaw sa bundok ng Ararat ang barko. So nang hubas-hubas na kasi nakita na yung bundok. Nang unang ika-7 buwan, patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng ika-10 buwan, so naabot na sila sa ika-10 buwan. Sa unang araw sa ika-10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko ng kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala na bang tubig. Pinaano niya ang uwak, inutusan niya ang uwak, pasusin niya kung nahupa na ba ang tubig. Hindi bumalik yung uwak. Ngayon, binuksan na naman niya ulit ang bintana at pinalipad niya ang kalapati.
upang tingnan kung wala na bang tubig. Palibhasay, laganap ang tubig, hindi makalapag ang ipinasok ni Noe sa barko. Kanang nabalance sila sa bundok ba, so may tubig pa di sa baba, so dili pa dili pa niya mailapag ibaba yung mga hayop kasi nga may tubig pa. So palibhasa halaga na pang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya nagbalik ito at yung inutusan niya kalapati hindi pa siya makababa kasi nga may tubig pa. So bumalik na naman ang kalapati. Pinasok ni Noe sa barko, 7 araw pang naghintay si Noe at pagkatapos muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito, kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng olibo. Kaya natiyak ni Noe na ang humupa na ang tubig. Pagkalipas ng 7 araw, si Noe pinalipad muli ang kalapati, hindi na ito nagbalik. Hindi na nagbalik. Noon ay 601 taong gulang na si Noe ng unang araw ng unang buwan. Naabot na siya ng 601 years old. Ng unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang kadlaw, 27 araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop at kasama mo, maamo at mailap, gumapang at lumalakad sa lupa at pati ang mga ibon, hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa nga, mga anak at mga manugang. Gayon din sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kanilang uri. Okay. So wala na talagang tubig, no? Pinalabas na ni Noe lahat ng mga hayop, lahat mga ibon. So sabi ng Lord, hayaan mo silang magpakarami sila at punuin ang daigdig. At kayo, labas na din kayo lahat ng mga anak niya at sa kayong mga manugang niya. Nang paglabas na nila, naghandog na si Noe nagkuha siya o kuhaan si Noe nagtayo at ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabango samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko na lilipulin mula ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon, hanggang naririto buo ang daigdig. Tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig ang araw at gabi, hindi mapapatid. Sabi niya, dili na kuno niya lipulin ang mga tao sa pareha sa iyang gigawa ngayon na gilipol niya sa baha. So maabot ang kanang taglamig, tag-init, tagtanim, tag-ani, balik-balik, hindi na niya lilipulin sa baha ang ulitin yung ginawa niya na nililipol niya ang mga tao pinag-agi sa pamamagitan ng baha. Nakipagtipan ang Diyos kay Noe. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati ang mga ibon, ang lahat na gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong ikinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang mapapatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang kumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran ng kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Okay. So, sinabi niya na kayo ang mamay-ari nitong lahat, mga hayop, lahat. So parehas gihapon doon sa niya kay Adan, no? Na ikaw ang bahala sa iyo, kayo ang mamay-ari nitong lahat ng mga laman, lahat ng mga hayop, lahat talagang ginawa ni Lord. Sinabihan si Adan na siya ang mamay-ari. So ngayon na naman si Noe na naman kasi linipon na niya lahat ng mga tao. So ngayon na naman si Noe na naman ang nakita niya pinakamabuti sa lahat ng tao, pinakamatuwid, pinakamasunurin
So siya na naman ang sabihan ni Lord na kanang ikaw ang may-ari nitong lahat, sabi niya. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Diba? Gaya ng mga halaman, nuntian ang inyong kinakain, lahat ng mga ito ay maaari ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karning, makinig ka, huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Okay. So, ang uban good na no, wala naagid sa Bible kalagay na lahat ang kitagaan og kanang authority sa Ginoo sinuwi. Dati si Adan sinuwi. Ingon siya pwede niyo ning kaunong tanan ng mga hayop, tanan ng mga halaman. Gawas lang kuno sa karne na hindi inalisan ng dugo. So, karne na may dugo. So, karne na gani, di ba, ang karne may dugo pa na siya, hilaw. Ang ibig sabihin, hilaw. So, hindi mo siya pwedeng kainin kasi may dugo pa yan. So, ano ang gagawin para mawala yung dugo? So, lulutuin mo. Di ba? Ang iba kasi, sabi nila, ang iba hindi kakain ng baboy. Hindi naman sinabi ni Lord dito na huwag mo kainin ang baboy. Kasi, sabi niya, lahat, ibigay ko sa inyo lahat, kayo ang may authority niyan, lahat ng mga pananim, lahat ng mga hayop. Gawas lang sa sa karne na hindi inalisan ng dugo. So, karne na may dugo. Siyempre, ang karne may dugo pa talaga yan. So, ang gagawin na para ang karne na mawala yung dugo, so, lulutuin mo. No? Lulutuin mo para mawala yung dugo. Hindi siya nagsabi dito na kanang kaunon nyo ang hayop, gawas sa kahayop na baboy. Wala ko nagamin o kanang mga mga religion. Ito ay salita ng Diyos. Nakalagay dito na lahat ay makain natin. Gawas lang sa karne na hindi daw inalisan ng dugo. So, hindi pwede na imuhan ng kilawon na inaam na dugo. Kailangan lutuon mo. Bisan kay ka ng kilaw, dili sa siya pwede nimo kilawon na. Kilawon as in kilawon nimo na wala pa siya nakagi-suka. Siyempre, ang suka maluto na yun ang karne, di ba? Mawala na yung dugo kasi naluluto ng asa suka. So, ang ibig lang sabihin na dili mo kaunon yun nga ang karne na naay nagpuwa-puwa pa na bawal talaga yan. Kasi sabi niya, nasa dugo ang buhay. Mamamatay ang sino mang papatay sa inyo na nasa dugo ang buhay. Tapos sabi niya, mananagot ang sino mang papatay sa inyo. Maging ito'y isang hayop, pagbabayarin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa, sino mang pumatay ng kanyang kapwa. Buhay ang kabayaran ng kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao nilikha. Mayroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Magkaroon kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay. Ang aso kanang gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati maamot, mailap sa hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Yun siya ang nagsabi noon. Ang Diyos ang nagsabi na dili na niya lipulon ang tao sa baha. Hindi na niya gugunawin. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari yung rainbow. Alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Okay. Ayan yung sinabi ko sa inyo guys na dati hindi ako marunong magbasa nito. Hindi ako maniwala nito kasi ang sabi ko, sus tao man lang ang magsuwat po ba? Ano magtotoo mga kaanak mo? Salita ng Diyos ng tao man. Ito ba gani ko siyempre daw, alangan man daw kuno, dili tao ang magsuwat ni ani, na tao man ang magbasa. Kung saan pagkasabot sa tao, kung magsuwat ani hayop, no di ba? So kailangan talaga tao ang magsuwat, kaya aron masabtan mo sa tao. So, number one dito na ako nga na naniwala bigtaw ko ng Biblia guys kasi dito kay Noe sa baha sa pakipagtipan sa kana bang sabot
Sa kay nga na sa Bisaya, nagsabot sila ba nagipagsabot sa kanuwi na nagsaad sa kanuwi na dili na nako lipulon ang tao pinaagi sa baha aron niyo maalala nga yung promise ko na nasa inyo ha ikangad nyo da sa langit na akong palutawon ang usa ka bangaw rainbow mauna ang inyong hunaon ang ako ng promise daw na niya nga mag-promise siya na dili na giniya kanang bahaon og utlo may ato ka bahag gyud nga gipatay gini ang tanang tao mauna siya tuog ko ba ko na tinuod gid ang Biblia no kay naa man ang rainbow atong kita isu-isuya man lang na nila ang baha kay dili baha kuno murag di ko kay kato kay murag wa man bay mga ebidensya pero kanang rainbow ebidensya gid makita gid nato matinuod gid diri ang kaning gisuwat dinhi kay naa man gid ang rainbow imong makita sa pagtan-aw ko nin si rainbow imong alalahanon nga nagpromise siya ang Ginoo sa atoa na dili na gid nga lipulon ang kanang kalibutan sa baha okay so mao na nga grabe gid ang grabe gid ang pag-cover sa Ginoo, pag-protection sa Ginoo sa tao nga matinud-anon dito sa iya. Totoong isubmit nimo bangad sa iya na obedient ka ika, masunurin ka, maayo ka ika sa iya. Totoo ka sa iya, buo puso't isipan. Kay sinuwi iya ginanakita kadaghan sa tao, sa kalibutan puno na ang kalibutan sa tao, pero sinuwi usa ka tao ang iyang nakita. So gitan kay nuwi kanang mura gitagaan na lang po niya o kana bitang kung kuan pa premyo nga bisag ang iyang mga anak ang iyang pamilya wala na dili matuwid pero sa pamamagitan ni Noe gipremyo na lang niya nga pati pamilya niya giapil og kaluwas no so grabe inana day ang tao kung matinud-anon kita sa iya ang Ginoo na nakita na ana dili pud ang tao hambog kada matinud-anon kus Ginoo oy kana gani nampo Ginoo oy kana hambog ay ka pamanulti pero dahil sa imong puso kana ang Ginoo na sayod sa imong puso ba kita niya tinuod ang imong giingon. Ayan lang guys, thank you for watching guys. Hanggang sa susunod nato na kanang video ato na po ning kung ano ang unsa na po yung dugtong ni Ani diri sa sunod ang ito ang tanda ng aking pangako. Ito sabi niya, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa, yung rainbow na yun. So sa susunod, si Noe at ang kanyang mga anak. So paghanap buhay na nila diri, na namuhay na sila diri sa kalibutan na pod na sila lang 8 no sa umpisa sa ilang 8 so yun ang topic na naman natin sa susunod guys don't forget guys to subscribe, like and comment. Thank you for watching guys. God bless you all.